beloved, Boss Mike, Cervera. Kaya na mga kababayan, pansinin nyo po itong mga ito, ha? Pansinin nyo, eto na lang kasi kapag ka nakikita ko yung pagmumukha ng iba dyan, parang iisa lang naman sila ng itsura, di ba? Oh, pagka nakita nyo si Banat Bay, ganun na rin itsura ng mga kasama niyan. Oh, tuloy, eto na. Pakinggan natin. Marami ho ang nagtaka. Bakit nagbago ang ihip ng hangin? Bakit all of a sudden, si Marcos never bumanat yan? Kahit ilang beses siyang banata nung panahon nila Leni Robredo, nung panahon ng mga Dilaw, never pong nag-retaliate si Marcos. Never. As in never. So, all of a sudden, di ba? Presidente ka na. Ikaw na may hawak ng kapangyarihan. You Ay, intindi nyo maigi ito mga kababayan sinasabi niya. should have ignored everyone. Kasi Isa walang bahala daw. Lahat ng bumabati ko sa kanya. Kita nyo mga kababayan, ano? wala ka nang dapat patunayan dahil ikaw ay presidente. Kita nyo, kaya dahil presidente ka na raw, kailangan huwag ka nang sumagot. Kahit sabihing adik ka, kahit nakikipag-orgy ka kasama Malacanang, huwag ka na sumagot. Ganon, ang ibig sabihin. Hindi na. Hindi mo na kailangan kumbinsihin ng taong bayan dahil ikaw ay presidente na. But all of a sudden, bigla po siyang nagbago ng ihip ng hangin. Alam nyo mga kababayan, ako may isa akong hinala dyan. Kasi alam mo, may May hinala na naman siya. Talagang ito mga kababayan, malisyoso eh. mga kilala-kilala tayo dyan sa paligid. Meron ako nararamdaman na ito na naman ay hindi speech ni Marcos. Ito'y ifinid lang sa kanya ng mga amulong. Ayan na naman talaga tayo eh. Parang sinasabi mo, si Pangulo wala sa sa katalinuhan eh. Yung Pangulo namin matalino yun. Yung sinasabi niyong propaganda na weak leader, kalimutan nyo na yun. Oo, propaganda nyo, weak leader kayo ng weak leader eh. Hanggang ngayon, siya pa rin ang Pangulo eh. Magsosona na nga uli sa July eh. Diba mga kababayan ko, ganito po sila. Ganito po sila kaapektado. Kapag kasi Pangulo sumagot na, mga kababayan, masama na. Ano problema kung sagutin kayo isa-isa? Ano po mga kababayan? Ano ho ang problema kung sagutin kayo isa-isa ni Pangulo? Walang problema yun. Gusto nga namin yun eh. Dahil nga yung iba dyan eh, naiinis na rin eh. Naiinis na kay Pangulo sa sobrang bait niya. Hindi sinasagot yung mga issue. Kaya yung iba na hindi maunawaan, akala nila totoo eh. Di po ba? Hindi naman po pwedeng kaming mga vlogger na lang ang lagi na sumasagot sa mga issue ni Pangulo. Kailangan din ni Pangulo kahit papano pumitik-putik. Pumitik-pitik. Parang yung pamimitik mo. Ganun lang yung mga kababayan eh. Ulitin natin to. Mga kababayan, ha? Marami ho ang nagtaka. Bakit nagbago ang ihip ng hangin? Bakit all of a sudden, si Marcos never bumanat yan? Kahit Hindi naman. Sabi ko nga sa'yo kasi ginagamit ang kukote niyan. Mga kababayan, ito lang yan. Paliwanag ko yung sinasabi niya. Bakit daw biglang bumanat si Pangulo? Ang diskarte ni Pangulo, parang boksingero. Ang diskarte ni Pangulo, parang si Fernando po. Sige lang yan, nagpapabugbog ng nagpapabugbog hanggang maubos ang lakas nyo. Nung naubos yung lakas nyo, eto na, biglang gumanti ng isang uppercut. Biglang, knockdown kayo. Ganun katindi yun. Ibang klase mag-isip ang Pangulo eh. Na hindi nyo maunawaan, hindi nyo magigets kasi mga mangmang kayo. Pero kung kayo, sa diskarte, mahusay, marunong, naku, unawang-unawa nyo na si Pangulo. Ay, sa diskarte niyan mga kababayan eh. Habang nag-uusap kami, Mr. President, sumagot ka naman sa mga hayaan mo lang sila. Ilabas nila lahat. Ilabas nila lahat ng mga gusto nilang ilabas tungkol sa akin. Nakita nyo? Hayaan mo, kapag mauubos din yan eh. Pag naubos na nila, tsaka ako babanat ng isang uppercut. Diba? Ubus. Laglag sila. Yung mga panga nila, mga kababayan. Diba? Yung panga nyo, nasan na? Wala na. Nasaan na si Digong? Ayun, lalo nang nanghina. Kita nyo itsura. Sabi ko nga, parang
Isang linggo nang inimbalsa mo eh. Oh, yan yung diskarte ho na hindi nila maintindihan. Na kailangan pag-aralan yan, ha? Oh, di ba? Dapat pag-aralan yan saan? Sa Harvard ba? Hindi naman siguro. Kailangan pa ba sa Harvard o doon siya may UP? Oh, di ba? Ito mga kababayan, salita lang ng salita pero hindi nila naiintindihan, naunawaan yung mga diskarte. Ang politika mga kababayan, pagalingan ng diskarte yan. Hindi pagalingan ng bunganga. Tandaan nyo mga kababayan, the more na nagsasalita ka, the more na napapahamak ka. Tignan nyo mga kababayan, nangyari kay Sara, nangyari kay Digong. Di ba? Binaon sila na sarili nila. Yung po mga kababayan, kita nyo si Pangulo, tipid na tipid pa. Pero nung bumanat, biglang nanibago ang lahat. Di ba? Nanibago ang lahat, pero yung kanyang mga banat, pinaniwalaan ng karamihan. Bakit? Sa dami niyong binanat sa kanya, walang tumama. Wala akong tumama eh. Ang dami nilang suntok sa hangin, di ba? Suntok dito, suntok doon. Banat dito, banat doon. Wala naman tumatama. Oh, yung pinakamalakas na nilang birada. May may video na nagdodroga si Pangulo. Nasaan? Nilabas ninyo? Faking video. Tama ba yun? Di lalong ng lalong nainis sa inyo yung mga tao. Ano nangyari kay Sara? Mas pinaniwalaan si Sara sa mga aligasyon sa kanya. Yan yung banat ba, sinasabi ko sa inyo, na dapat nung una pa lang, tinawagan nyo na ako. Di ba mga kababayan ko? Wala, may hinaulo nito. Tipuloy, sayang lang binapayat mo rito eh. Oo, Digong, Sara, eto, wala. Pinapahamak kayo niyan. Di ba mga kababayan, pansinin nyo, sa ating panig naman. Mga kababayan ko, Bambina, Ram J, Ralis Carlinga, sa ating panig naman. Di ba? Meron bang nagpahamak kay Pangulo? Bumira ng alanganin? Para Para kunyari itaas si Pangulo? Hindi ho, wala hong nakapanira. Lahat po mga kababayan, banat mga kababayan, pasok eh. Pasok na pasok mga kababayan, lahat ng banat ng mga nagtatanggol sa administrasyon na to. Yan po mga kababayan, pagkaunawain nyo at pagkaintindi nyo maigi to dahil mga kababayan, kapag nga sabi ko sa inyo, mahina ang inyong mga kababayan, pangunawa, maliligaw kayo ng mga to. Abay, huwag niyong sabihin na porke mga masasagwa itsura niyan hindi makakapanligaw. Tandaan nyo si Norman Mangusin. Doble ang sama ng itsura nun sa mga yan. Kita nyo si Mangusin, hanggang ngayon, marami pa rin naniniwala at naliligaw eh. Kaya huwag nyo maliitin yung mga ganyang mga itsura. Di ba? Minsan nga ho, mga kababayan, yung ganitong itsura hindi pinaniniwalaan eh. Di ba, mga kababayan ko? Tandaan nyo, kung ganyan ang itsura niya, hanggang kalooban, ganyan. Di ba? Ganyan ho. Kung ano itsura niya, hanggang kalooban, ganyan yan. Di ba? Pero kapag ka ganitong itsura, hanggang kalooban ko, ganyan yan. Leonora Brown, di ba? Tingnan nyo si Mangusin. Tingnan nyo yung itsura. Putik na yan, pag pinagtabi mo sa kabayo, ganyan na itsura niya. Pero kita nyo naman, maraming naniniwala. Di po ba? Maraming naniniwala. Sige, tuloy. Ito na. Ilang beses siyang banata nung panahon nila Leni Robredo, nung panahon ng mga Dilaw, never pong nag-retaliate si Marcos. Kasi nga, yan ang sinasabi ko sa inyo, hindi porke hindi sumasagot ang Pangulo, abusuhin nyo sa kakabatikos, no? Kung tawagin ninyo, anong tawag ninyo? Bangat? Adi? Gago? Ginaganon po nila mga kababayan eh. Minumura nilang Pangulo, di po ba? Ngayon, namihasa ang tawag doon. Namihasa kayo. Yan po ang problema. Namihasa po sila
sa kakatira kay Pangulo dahil naman daw hindi naman sumasagot kaya okay lang. O ngayon, bumabanat na. Kaya sila apektado mga kababayan ko. Di ba? Apektado sila. O, tuloy. Never. As in never. So, Oh. all of a sudden, di ba? Ang tanong, sige, ganito. Ang tanong, anong problema kung bumanat si Pangulo? Sige, pagbigyan na natin yung ano ninyo. Yung naratibo nila, pagbigyan natin mga kababayan. Dapat kasi hindi ka bumabanat eh. Dati naman hindi ka bumabanat. Bakit ngayon gumaganti ka? Kita nyo mga kababayan yung mga katwiran nila. Pwede ba yun? Bakit kayo bumabanat ka na? Bakit kayo Bakit kayo gumaganti ka na? Dati naman hindi Unfair naman yan. Dati sila Lenny, binabanatan ka. Hindi ka naman kumikigbo. Ngayon bakit kami? Binabalikan mo. Putik na. Grabing katwiran, Ganon, Parang mga batang mga sinto-sinto. Ganyan po sila. Kaya nga mga kababayan, hindi ko pa alam bakit pa may naniniwala. Kaya siguro mga kababayan, sabi ko nga, yung mga ganyang itsura, talagang pinapaniwalaan na marami din no? Sabagay, yung idol nga ni Bambina, ni Sim Norman Mangusin, ayun, pinaniniwalaan pa rin. Ngayon, nag-iiyakan sila. Tuloy. Presidente ka na, ikaw na may hawak ng kapangyarihan, you should have ignored everyone kasi wala ka nang dapat patunayan. Yan, mali ka dyan. Eto bobo talaga. Mali ka dyan na ignore. Bakit hindi nyo muna tanungin yung mga sarili ninyo? Na kailangan nire-respeto ang Pangulo. Yun, doon kayo tumungo. Kasi mga kababayan ang iniisip lang nila yung sarili nila Yung pribileyo ng Pangulo na dapat nire-respeto, binibigyan ng karangalan, pinipray, sinasaluduhan. Pero ang ginagawa nyo, binabastos nyo lang. Yung po dapat mga kababayan, sarili lang nila lagi ang mahalaga. Diba? Sarili lang lagi nila mahalaga mga kababayan nakuha nyo na, ibig ko sabihin. Putik na yan. Si Pangulo muna. Diba? Sasampalin kita ng burat. Dahil ikaw ay presidente na. Hindi mo na kailangan kumbinsihin ng taong bayan. Dahil ikaw ay presidente na. But all of... Kita nyo mga kababayan, hindi na daw kailangan kumbinsihin ng mga taong bayan. Kita nyo yung katwiran. Napakatanga talaga. Hindi mo ba naalala si Digong noon, panay ang pa-presscon niya. Para sa presscon niya, para magyabang lang. Magsasabi ng bill, pero wala naman. Magsasabi ng pupunta ng ng West Philippine Sea. Magtatanim daw ng flag ng Pilipinas. Wala naman. Laging sinasabi, druga. 3 to 6 months, wala na. Niyabang ng niyabang, wala naman. Corruption daw. 3 to 6 months din. Mauubos yan. Presyo ng bigas. Magiging 7 pesos na lang. Ano nangyari? Wala. Hindi ko naman sinasabi mga kababayan na dapat hindi ginagawa ng Pangulo. Kailangan talagang gawin ng Pangulo na magpaliwanag at mag-report sa ating mga boss. Diba? Tandaan nyo minsan sabi ng isang Pangulo, tayong mga mamamayang Pilipino ang boss na totoo ni Pangulo. Kaya yung kanyang ginagawa ngayon, paniwalain yung mga tao sa lahat ng mga nangyayari, kailangan niyang gawin yun. Kaya lang, mga bobo talaga to. Hindi nauunawaan yung pribileyo at obligasyon ni Pangulong Bongbong sa ating mga Pilipino. Dahil ang mahalaga nga sa kanila, sabi ko sa inyo, yung sarili lang nilang nararamdaman. Kaya nung bumati ko si Pangulong Bongbong, sakit na sakit at nag-iiyakan yan. Sasampalin kita ng burat. Ayos ba? Nagigets nyo po ba ako? Di ba? Di ba? Ito na. Basta din, bigla po siyang nagbago ng ihip ng hangin. Bigla daw nagbago si Pangulo. Bobo talaga to. Hindi ba pwedeng kumuha lang ng tiyempo? Mga
kababayan ko naman, ulitin ko lang sa inyo, si Pangulong Bongbong Marcos, tao lang yan. Hindi po yan santo, hindi po yan may kakaibang kapangyarihan. Kapangyarihan sa gobyerno, meron yan. Pero yung kakaibang kapangyarihan, abay wala yan, tao lang yan. Kaya nga po mga kababayan, hindi pa nasabi ko sa inyo, kung ako binigyan ng super kakaibang kapangyarihan, baka mamaya itong mga ito, baka naging baka naging nguso ito na nagkaroon ng muka. Ano po? Yan po mga kababayan. Alam nyo mga kababayan, ako may isa akong hinala dyan. Kasi alam mo, Ayan, babanat ka na naman ng chismis mo. Palibasa, yung mga DDS, mahilig lagi sa chismis. Kaya ibabanat puro chismis na ganyan. Kita nyo? Ako, nalalaman ako ganito. Ganyan eh. Sabi ng mga kakilala ko, ganito eh. Anak ng pating, anong klaseng pagpapalita yung banat bay? Tigil mo na yan. Kaya nga tuloy sabi ni Tipi noon, wala ka daw alam. Mahina daw ulo mo. Oo, sabi ni Tipi noon. Kaya naniwala na ako. Dati ayoko maniwala eh. Nung shota ko pa yung bata mo. Kasi, syempre, alam nyo na. Di ba? Pero ngayon, naniniwala na akong bobo ko talaga. Anyway, mga kababayan, yan po yung sinasabi niyan. Tuloy. may mga kilala-kilala tayo dyan sa paligid. Meron ako nararamdaman na ito na naman ay hindi... Ayan na naman, nararamdaman. Yan yung pakiramdam para kayong si Sarah. Yun daw yung pakiramdam nila, kaya gumapang sila sa Korte Suprema. Di po ba mga kababayan? Yan, yung mayroon po akong pakiramdam eh. Manghuhula na kayo? Madam Auring na kayo? Pare-parehas na kayo nila Sara, mga Madam Auring na. Bakit hindi kayo pumwesto sa Quiapo? Doon, mapapakinabangan yung mga pakiramdam nyo. Dito ba mga kababayan? Yung mga ganyang mga estilo, dapat yan doon sa may Quiapo. Our beloved Boss Mike! Boss Mike!